Hulicam ang pag-araro ng multicab sa hilera ng mga tricycle at motorsiklo sa Coronadal City sa South Cotabato. Muntik nang madamay ang isang lalaki pero mabilis siyang nakaiwas. Ayon sa senior citizen na driver ng multicab, sumakit ang kanyang ulo. Sinubukan niyang maghanap ng mapaparadahan pero nablangko na ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Agad siyang binigyan ng atensyong medikal. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sinampahan ng mga reklamong kriminal ang 10 pulis na nagkasanang raid sa isang bodega sa Tondo, Maynila. Tinaniman umano nila ng baril ang mga dinatnan sa warehouse pagkatapos ay kinikila ng 18 milyong piso. Nakatutok si June Veneracion. Kahit wala umanong warrant, pinasok ng 10 miyembro ng PNP-CIDG ang warehouse na ito sa Tondo, Manila nitong Pebrero. Ayon sa PNP Internal Affairs Service, pinalabas ng mga pulis na maitinatago umanong mga baril sa bodega. Pero giit ng 3 naabutang Chinese, wala namang nakuha at tinaniman lang sila ng mga baril. Pagkatapos, hiningan sila ng pera. Ang sinasabi dito ay hiningan sila ng 18 milyong piso at nakapagbigay sila ng 17 milyon at 885,000 piso. Nasa restrictive custody na ang 10 pulis. Bukod sa kasong administratibo, sinampahan na rin sila ng reklamong kriminal. Sa administrative, grave misconduct yun. Dismissible from the service. At pagkatapos, sa criminal case naman, meron tayong robbery, grave coercion, meron tayong kidnapping doon. We treat this policeman as criminal. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng 10 pulis. Nagbabala naman ang PNP chief na hahabulin nila pati mga ari-arian ng mga tiwaling pulis. Sinasabi ko nga doon sa mga pulis, sige magkamali kayo, gawin nyo and pati yung mga assets nyo, pauubos namin. Lahat ng fruit of the crime para makuha po na yung mga pinangnanakaw nyo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nostalgic di lang para sa cast, kundi para na rin sa mga Encantadix. Ang 20th anniversary ng sinubaybayang Kapuso Telefantasia na Encantadia. Maging ang mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante na pa-flashback sa mga paboritong alaala sa series at nagpasaya pa ng fans. Makichika kay Lars Santiago. Has na Evolive, Encantadia. Ngayong araw, May 2, eksaktong 20 taon na mula nang unang mapanood sa ating mga telebisyon ang Telefantasyang Encantadia noong 2005. Minahal yan ng milyon-milyong Pilipino at kinalakihan ng mga millennial. Ang isa sa mga unang sangre na si Diana Zubiri, punong-puno raw ng pasasalamat ang puso sa mga nagmahal sa kanyang karakter na si Danaya. Marami rin ang napa-flashback Friday sa Facebook sa kanilang best memories as Encantadix. May netizen na nagsabing gabi-gabi siyang nagmamadaling makauwi para lang mapanood ang Encantadia. Mayroon ding nakiki-overnight sa kaibigan, makapanood lang. Ang isang netizen, kinokopya raw ang enchant words para pag-aralan. Di lang Encantadik sa salita, nag-alasangre rin sa kilos ang ibang netizen na gumagawa ng sarili nilang sandata, brilyante at costume. Ang pagmamahal ng marami sa Encantadia, damang-dama sa excitement sa paparating na sequel, ang Encantadia Chronicles Sangre. Kanina, dumating sa GMA Network ang mga bagong tagapangalaga ng brilyante na sina Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian. Suot nila ang kanilang warrior costume na nagpawaw sa mga sumalubong na empleyado ng GMA Network. Nakiabisala rin si Nunong Imaw sa Encantadia Day. Naroon din si Officer in Charge at Vice President for Drama ng GMA Entertainment Group na si Cheryl Chingsi.
Sa isang bahagi ng GMA Network Center lobby, nakadisplay naman ang mga brilyante at watawat ng mga kaharian sa Encantadia. Una-una sa lahat, happy 20th anniversary sa Encantadia, and para sa akin napakalaking biyaya to be part of Encantadia Chronicles bilang isa siyang legacy ng GMA talaga. Ito ay something na pinagmamalaki nating lahat. Isang biyaya din siya para sa akin kasi tinuturing ko siyang parang iconic artwork eh. Kumbaga, nakatatak na yan sa puso at isip ng mga kapuso, ng mga Encantadics. Madami po talagang sumusuporta sa Encantadia since 2005, simula nung nag-umpisa to. So, to be finally part of it, talagang hindi ko ma-explain, as in no words yung, pero grateful, very grateful for it. Ibinahagi pa ng tatlo ang kanilang memory as Encantadics. Ever since then, parang naramdaman ko na iba yung connection ko sa fire na symbol. Talagang favorite mo talaga si Pirena noon? Totoo, noon pa lang. Oo. Kasi ako favorite ko din talaga si Miss Iza Calzado nung bata ako. Like, naglalaro kami, acting. Tapos laging gusto ko ako yung hangin. So, ang galing lang na finally we're living the dream. Siyempre, yung mga kapangyarihan nila. So, sobrang nakaka-amaze yun kapag nakikita yung mga purpose ng mga brilyante. Which is, ngayon, mas naiintindihan ko na kung ano ba talaga yung purpose ng bawat elemento. O.R. Santiago, updated sa showbiz happenings. Bukod sa time-consuming, prone to confusion at error din ang mano-manong pagbibigay ng gamot, lalo kung maraming pasyente. Yan ang aim solusyonan ng isang imbensyon ng ilang estudyante na automated pill dispenser. Tara, let's change the game with MediMarian. Need meds? It's about time na mag-upgrade sa automated. Para sa mga pasyenteng nangangailangan ng regular medicine intake, especially those with mobility restrictions o hirap makakilos na maayos, at senior citizens. Narito na ang MediMarian, your automated pill dispenser. Alternatibong solusyon ito ng ilang estudyante ng St. Mary's College sa Quezon City para menos mano-mano na sa pagbigay o pagkuha ng gamot. Malaking tulong din ito para gumaan ang workload ng healthcare professionals. We asked and interviewed some healthcare professionals and elderly to gain insights on how to conceptualize the product. MediMarian is made to give an approach to deliver and administer the medicine at the right time without technical difficulties or human errors. Binubuo ng collar and bumper sensors, robot brain, robot arm with 8 motors ang prototype na inabot ng a month and a half ang paggawa. May 7 dispenser ang prototype na connected through medicine pipes with real-time notification and alert system. A built-in notification system alerts users through alarms and LED indicators that ensure timely adherence. Ang oras ng medicine intake siniset lang sa program for proper medication dispensement. Ginawarang first runner-up ang MediMarian sa kakatapos lang na 10th Philippine Robothon 2025 nitong Marso. It made us happy since all of our hard work has been solved na po. Our device includes secure pill compartments that store different medications and the dispensing mechanism that releases the correct dosage at scheduled times. Sensors ensure precise medication delivery, and MediMarian programs automates pill dispensing based on preset schedules. The system dynamically adjusts based on patient's compliance. There you have it mga kapuso, a game-changing invention na makakatulong sa ating healthcare system. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! May naasahang oil price rollback sa May 6. Unang Martes po yan ng Mayo. Hanggang 80 sentimo yan sa kada litro ng diesel. Hanggang 70 sentimo naman ang posibleng kaltas sa presyo kada litro ng gasolina at kerosene. Base yan sa 4 na araw na trading ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE. Kabilang sa posibleng dahilan ng paggalaw ng presyo
ang pagkabahala sa oversupply sa pandaigdigang merkado at tariff policies ng Amerika. Dahil katuwang din sa pagpapatupad ng batas ang Philippine Coast Guard, meron na silang Criminal Investigation Manual na magsisilbing gabay. Nakatutok si Chino Gaston. Mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang nakahuli ng mga undocumented Chinese sa isang dredging vessel sa Mariveles, Bataan noong Nobyembre 2024. Sa inspeksyon nila sa barko, may mga natagpuan din umanong ilang uniform ng People's Liberation Army ng China. Isa lang yan sa dumaraming pagkakataon na ipinakita ang papel ng Coast Guard sa pagpapatupad ng batas. Marami kasing krimen ang nagaganap sa katubigan ng Pilipinas, tulad ng pagpapadaan sa tubig ng mga illegal na armas o droga. Minsan na rin silang tumulong sa pangangasiwa sa traffic at nakahuli pa ng mga dumaraan sa busway. Kaya naman para matiyak na maayos ang pagpapatupad nila sa batas, gagabayan na sila ng bagong Criminal Investigation Manual. Isinasaalang-alang nito ang Maritime Baselines Law para tukuyin ang mga katubigan ng Pilipinas kung saan pwedeng pairali ng batas. Hindi lamang sa karagatan natin, kundi pati sa iba't ibang roles. Bawa, yung ating EDSA busway, yung mga nahuhuling mga bus driver na gumagamit ng droga. Kasi hanggang sa limits ng territorial sea natin, the loss of the land of life. So mayroon na po tayo ngayon guys, how to enforce the loss of the land. Tuloy rin nagsasanay ang mga taga-Coast Guard sa tulong ng Department of Justice para matiyak na matibay ang binubuo nilang kaso laban sa mga nahuhuling violator. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa Bataan, patay sa walang habas na pananaksak at pananaga ng grupo ng mga lalakihan ang isang dating traffic enforcer. Nahulikam ang krimen sa pagtutok ni Mariz Umali. Pinagitnaan ng lalaking nakapulang shorts at isa pang lalaking nakaputing sombrero, ang isa pang lalaki na tila hindi makapiglas. Nakasunod sa kanila ang ilang panlalaki. Maya-maya, nagtakbuhan na. Saka nag-ambahan ng saksak at nagbatuhan ng upuan. Pinagtataga at pinagsasaksak din ang lalaking nakandusay sa kalsada. Tila hindi pa nakontento ang suspect at binalikan pa ang biktima. Sa isa pang anggulo, kita ang malapitang pagtaga sa lalaki. Patay na siya! Ay! Ala! Ang nahulikam na komosyon nangyari kagabi sa Mariveles, Bataan. Nasawi ang 52 taong gulang na biktima. Ano po yan, bumili po ng ulam sa baba. May mga ali-aligid daw na sa kanya. Bago ang insidente, may nakaalitan umano ang biktima ayon sa kanyang anak na nakasaksi rin sa krimen. Ngayon itong nakaalitan po namin, minura po siya, may mura-mura po daw siya, sabi ng kapatid kong isa. Ngayon po yung pag-uwi ng tatay ko, bumalik po siya. Ngayon po sinundan ko na lang po siya para maawat ko. Pagdating ko po doon, nagka po kami. Tapos yung na po yun, nagka-enkwentro na, inindayan na po kami ng saksak din. Na pagsasaksak na po kami, nakakailag-ilag pa po kami yung mga time na yun. Yung dalawa pa lang po sila, yung mga tumagal-tagal na, dumami na po sila eh. Tatay ko may dala-dala din po siyang kutsilyo. Sa akin po may dala-dala din po ako na itak. Pero pang lang po yun, panakot lang. Naaresto kalauna ng isa sa mga suspect. Pinaghahanap pa ang kanyang mga kasama. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima. Sinusubukan naming makuha ang pahayag ng suspect, ang pamunuan ng barangay at ang pulisya, pero hindi pa sila nagsasalita. Nagpapatuloy pa raw ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Rollercoaster of emotions ang aabangan ng mga manonood sa episode bukas ng Magpakailanman. Tampok ang life story ng sikat na stand-up comedian at actor na si Alex Calleja. Bibigyang buhay ni Kapuso comedian Seth Cadayona na aminadong na-inspire sa buhay ng kapwa niyang komedyante. Makichika kay Lars Santiago. Tatawa, iiyak,
at muling tatawa. Ganyan ang fails ngayong Sabado ng gabi sa episode ng Magpakailanman. Tampok ang life story ng sikat na stand-up comedian, host, podcaster at aktor na si Alex Calleja. Ang gaganap sa kanyang buhay, ang sparkle artist na si Seth Cadayona. Nakita doon kung paano ako nagsimula sa comedy, ano yung mga dinaanan ko pagsubok, tapos paano ko nakilala yung asawa ko, at tapos may involved ng sugal, yung ups and down ng buhay ko. Inspiring para kay Seth ang pagganap bilang Alex Calleja na ilang beses na rin niyang nakasama sa mga event. Pero hindi raw naging madali para kay Seth ang ilang eksena. May isang segment doon na may stand-up akong sequence. Para po sa mga hindi nakakalam, napakahirap po mag-stand-up comedy. Kahit ako na umaarte, iba yung kaba. Kahit na alam kong inaarte ko lang siya. Ang gusto ni Alex, maging inspirasyon sa lahat ang Magpakailanman episode ng kanyang buhay. Para malaman nila ako saan ako umugot ng comedy dahil yung drama ng buhay ko ginagawa akong comedy yun eh. Lahat ng mga success na nakikita natin, syempre sa kwento ni Sir Alex, makikita nyo yung struggle at kung paano niya nilabanan yung struggle na yun. Kasi may goal siya in life. May pangarap siya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.